when you walk through the fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. Amen? Dalhin natin kay Joel Villanueva. I-set up natin siya. Imaginein mo, ikaw ang unang bumanat, ikaw ang unang nag-expose ng kalokohan, tapos ngayon ikaw ang tinuturo. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-UT. Welcome back na naman po sa atin pong show para po sa mga baguhan. Ang atin pong ginagawa rito, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermons. And well, gusto ko lang din po batiin bago po tayo mag-umpisa ang atin pong mga walang sawang taga-subaybay. Ayan, sa mga subscribers po natin, we have more than 189. Very close now to 190,000 na po mga ka-UT. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Sa ating episode ngayon, atin pong papanoorin ang actually isang anniversary message ni Joel Villanueva, isa pong senador ng Pilipinas, at ang kanyang magulang po syempre si Brother Eddie Villanueva ay very popular po na founder ng Jesus is Lord Church, dati po nga Jesus is Lord Fellowship mga ka-U3. This church is very familiar with me mga ka-U3 and I can tell you a little bit of details later on. But when I was younger, ang mama ko po ay dito po nag-church, no? Sa akin po ang background sa pag-aanalisa, sa paghihimay at pagbibigay ng reaksyon. Ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization at naging representante din po ng Pilipinas sa isang konferensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. Paunang palala po mga ka-U3, ako po ay familiar sa Jesus is Lord Church pero ilang mga dekada rin po nakakaraan since the last time that I was there at hindi po ako kasalukuyang membro ng JIL mga ka-U3. So posible po na I may sound that I am disagreeing or I may sound agreeing to some of the points na narinig ko as I'm giving my reaction mga ka-U3. So, if everything now is ready, let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go. Sa Senado, Senator Joel Villanueva! God is good! And all the time! God is good. Can we give the Lord the best clap offering of praise? Pagod na ba kayo? Excited pa ba kayo? We are just starting. Hayaan niyo po na una sa lahat, sa ngalan po ng aking buong pamilya, my wife, Sister Gladys, my 2 kids, Jaden and Gwyn, bumabati po ako sa inyong lahat ng happy, victorious 47th anniversary JIL Church Worldwide! Kamusta po kayo sa mga nasa grandstand? Kamusta po ang mga nasa grassland? Kamusta po yung nasa likuran? Excited pa po ba kayo? 47 years of God's goodness and faithfulness to us. Marapat lamang na i-celebrate natin ito ng bonggang-bongga. Amen po ba? Alam niyo po, taon-taon, ako ho'y bumabati sa inyo, nagsasalita dito, binabanggit ang kalagayan ng ating bansa, pinapanalangin ang ating bansa, tinetestify yung mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Ngayong panahon na ito, extra special sa akin kasi lagi akong nasasambit sa mga news. Dahil ang Diyos ay may ginagawa sa ating bansa. Sabi po ng Psalms 37 verse 25, I am young but now I am old, but I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Sapagkat ang Diyos ng JIL people ay tapat sa kanyang mga anak. Amen po ba? Alam niyo po, every anniversary ng JIL, hindi po pwedeng hindi natin maalala si Sister Dory at saka si Sister Joni. Kanina po, napapatingin ako sa kaliwat kanan ng stage. Nakikita ko po si Sister Dory, ang daming inuutos. OC na naman, ang daming gustong mangyari at gawin. Naalala ko po yung lagi niyang sinasabi sa aming mga magkakapatid.
Mula po kay Mayor John sa inyong lingkod, kay Mayor Johnny at kay Sister Jovi, lagi niya pong kinikintil sa aming isip at puso, lalo na pag-aakit kami ng hagdan ng maliit naming bahay. Yung pong Joshua 24:15. Ang sabi po doon, "But as for me and my house, we will serve the Lord." During that time, Joshua is talking to Israelites. During that time, kinakausap po ni Joshua at sabi niya, "Choose for yourselves whom you will serve." Mamili po kayo. Sino ang inyong gustong paglingkuran? Sino? Ang inyong nanay at tatay? Ang inyong amo, ang boss sa inyong trabaho? Ang mga kaibigan nyo? Ang mga nakapaligid na tao sa inyo? Choose for yourselves whom you will serve. Pero sabi po ni Joshua, at turo lagi ni Sister Dory sa amin, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Amen po ba? Yan po ang purpose natin. Kaya po, mga JIL people, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa 4 na sulok ng daigdig, hayaan niyo pong i-share ko ang maikling testimonya ng aking buhay sa public service by sharing this video. Ordinaryo na lamang sa Pangulo natin na gumawa ng mga midnight appointment. Itong PAGCOR is President Social Fund. You want to arrest them? You understand? If that's the case, Mr. Speaker, then we should, because they are people's representatives, Mr. Speaker. This is the house of the people. How can we say this is the house of the people if we cannot even do our job? Gusto po, Mr. Speaker, ng taong bumoto. Gusto ng mga kabataan, maging ang mga kabataan na narito sa gallery mula sa PUP at RTU na for the first time ma-exercise nila ang right to suffrage. Gusto po nilang bumoto, Mr. Speaker. Let us be very clear as to whether or not what we are doing here in this August chamber will benefit each and every one of us, or just one person, or 2 persons, or a group of people, or if it will benefit the Filipino people. Nitong 2010 ay na-appoint naman siya ni President Noy para pamunuan ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Hindi siya nagpasindak sa tila imposibleng pagbabagong dapat ipatupad sa kanyang ahensya. Sa kabila ng malaking utang na binana ng TESDA, 434,676 na individual pa rin ang kanilang hinasa sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program. Sa galing at malasakit ni TESDA naman, ako si Annalyn, ang nangangalakal noon, welding instructor na ngayon. Sa galing at malasakit ni TESDA man, ako si Christina, pikong OFW noon, spa owner na ngayon. Dati ako ay isang barker. Everyday survival talaga yung target. Sa sitwasyon ko, pag nakita ka ng tao, hindi ka na pinapansin eh. Mabuti na tulungan ako ng ating testament. Dahil kay testament, ako po isa ng call center agent na rin. Okay, before we continue mga ka-youth, so far ang nagigets natin, this should be a combined speech, I guess, religious, motivational, and political mga ka-youth. Na totoo po, we are shooting this upper half ng October 2025 at mga ka-youth, laman nga po ng balita dahil kung di po ako nagkakamali, sa isa pong in aid of legislation na hearing ay na-mention ni Mr. Hernandez. Ito po yung patungkol po sa mga anomalyan ng flood control, ganyan po, na-mention si Senator Jinggoy Estrada at si Joel Villanueva. I am not sure if ma-mention po dito mga ka-youth. So hindi po ito first time na nagkaroon po ng kontrobersiya. Ito pong si Joel Villanueva. In 2016, di ba, the Ombudsman actually ordered for the dismissal of Joel Villanueva dahil nga po sa issue ng PDAF, kung maalala niyo po, Priority Development Assistance Fund, kung di ako nagkakamali, ano yung PDAF scam. Pero what I remember is hindi nag-agree yung Senado kasi parang they're saying na only we can dismiss our own member of our own body, you know, something like that. And as to the intermarrying of politics and religion, ayan, so very common po yun na nangyari. Hindi po yun first time mga ka-youth ng isang religious arm ay gumagamit ng kanilang influence para po magkaroon ng isang political position. And I remember, early 2000s po, yan sa among the JIL community, ang term po kay Joel Villanueva is the Benjamin of Congress daw po. Kasi nga, he was a congressman representing Sibak Party List, which actually was heavily pushed ng JIL, Jesus is Lord Church, mga ka-youth. And narinig din po natin, and it's actually new information sa akin na ang mayor po pala, di ba po, was si John Villanueva
Villanueva, and then ang yumao po na si Johnny Villanueva. And I'm guessing he will be denying, of course, a lot of these allegations about sa flood control on the speech, mga ka-U3. Si Joel Villanueva, napakaraming natulungan sa paghanap ng trabaho. Ninindigan ko po ang panatang ito sa ngalan ng 18,486,034 Filipinos na nagbigay ng kanilang sagradong boto sa inyong lingkod. Araw-araw po tayong magtatrabaho at gagawa ng kasaysayan. Mabuhay ang dakilang lalawigan ng Bulacan! Mabuhay ang Pilipinas! Ayuda ng gobyerno. Ipagkakait mo. Ito naging viral din to. Hindi ka makakatanggap. Ito ba ay People's Initiative? Your monitoring system works? You're saying every day you check, you monitor? Before she died, ganito yung situation. If you don't have the heart for the OFWs, ganito lagi mangyayari, araw-araw ganito mangyayari, taon-taon ganito nangyayari, sawan-sawa na kami mag-hearing dito. Sa hearing na may mga illegal workers na naririto sa bansa at muli, nakaka-disappoint talaga na yung CESA, binanggit nung nag-arrest dun sa mga Chinese na in-arrest, yung 1,000 plus na in-arrest, CESA ang nagbigay ng working visa. High school student yung sa Isabong, nakita natin doon sa Senado sa hearing, 500,000 yung makikita. Yung pulis na nag-hold up ng LBC doon sa San Miguel, yung pulis na nag-hold up sa Quezon, sa isang shell, yung government officials, nakikipag-usapan na ba kung how many government officials are involved in this online gambling? Itong online gambling, masahol pa po ito sa POGO eh. Online gambling, ang tingin ko po dyan, isang tumuloy na unti-unti tayo nililibing ng buhay. Bilyong salapi na nasayang ng Department of Health dahil po sa sangkaterbang expired na katenga at mabagal na pagbabahagi ng healthcare products ng ating pamahalaan. Nais natin iparating ang mensahe natin sa kanila. Atin ang buong Kalayaan Island Group. Mabuhay ang West Philippine Sea! Hindi po ito unang beses. Kayo yung nagsabi, dilugyo na ito, paulit-ulit na lang. Hindi na sila umaasa na may gagawin pa gobyerno. Wala na maniniwala sa atin na totoong gagawa na tayong solusyon. Ilang dekada na nila narinig ito eh. It's the same thing over and over and it's worse. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sabi po ng Psalms 100 verse 5, For the Lord is good and His love endures forever. At sabi po doon, His faithfulness continues through all generations. JIL people, napakasarap na namnamin at tunay na yakapin ang pagiging tapat ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano man yung ating nararanasan sa buhay, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen po ba? Nung nasa Kongreso po tayo representing si Bac Party List, I remember those days na ipinakita ng video. Yung charter change, gusto ng term extension, gusto wala ng eleksyon para mahaba ang termino ng mga politiko, hindi po tayo pumayag. Pagkatapos, noong time po na yon, naglabas tayo ng maraming resolusyon, kasama na yung pag-imbestiga doon sa AFP controller na nangyayaring mga pabaon sa mga uniformed personnel ng ating bansa. Yung pong DepEd nagkaroon ng multi-million book contract. In-expose din po natin ito sa Kongreso. Impeachment, napakadami naming naranasang impeachment kasama ang aming minority leader ngayon, Senator Alan Cayetano. Ombudsman, pinakamataas na posisyon ng pamahalaan, hindi tayo nag-atubili, in-impeach po natin sila. Pagdating sa PAGCOR, pagdating sa gambling, noong una pa man, sinasabi na natin, may problema ang charter na yan. Kung nakinig po sila sa atin, hindi na dumating itong mga POGO, online gambling, etc. Pero ang importante, narinig po ang boses at tinig ng mga lingkod ng Diyos sa Kongreso. Doon po sa Freedom of Information Act, imagine niyo po, mantakin niyo po, banging of gavel na lang ang kailangan. Batas na ang Freedom of Information Bill. Ano po ba itong Freedom of Information Bill? Ito po ay nagbibigay ng karapatan sa bawat isa sa atin na magkaroon ng access
access sa mga government information, sa mga kontrata ng gobyerno. Aba, kung napasa po ito, wala tayong problema sa flood control. Bakit? Alam natin kung anong ginagawa ng DPWH. Alam natin ang ginagawa ng iba't ibang departamento ng ating pamahalaan. Imagine po ninyo nung time na yon sa Kongreso, 7 congressman pinalabas para lang sabihing walang quorum. Kahit na may quorum, hindi po naipasa itong FOI bill. Nag-move po ang inyong kapatid sa Panginoon, si Joel Villanueva, na arestuhin ang mga kongresistang lumalabas sa Kamara de Representantes. Ngunit ito po'y bumagsak sa binging pandinig ng ating mga kasamahan noon. Alam niyo po ngayon, 132 countries of the world meron ng Freedom of Information Bill, Freedom of Information Law. Tayo na lang po ang wala at 25 taon na natin itong ipinaglalaban. Ngunit sabi ng Joshua chapter 1 verse 9 letter B, we continue to be strong and of a good courage. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Sabihin mo nga sa nasa kanan mo, the Lord your God will be with you. Sabihin mo sa nasa kaliwa mo, wherever you go. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Walang pinipiling lugar ang Diyos. Anumang karera mo sa buhay, anumang kalagayan mo sa buhay, saan mang parte ng mundo ka dalhin ng Diyos, siya ay Diyos pa rin. At pagkasama mo siya, laging may tagumpay, laging may kagalingan. I think I know where this will lead to. So of course, ang magiging flow po ng idea dito is that I am a servant of God and I am representing our group. And we had a voice in the Congress. We also have a voice in the Senate. And I'm guessing sabihin po ni Senator Joel dito na all these things that are happening are just part of the devil testing us, testing myself as a public servant. Kasi kung maalala niyo po yung sinabi niya kanina, na nasa laman siya ng balita dahil God is doing something for this country. But being a former politics professor, mga ka-U3, I would really say na it's very, very difficult maneuvering the social skills that you need to secure your network. Bilang isang kongresista, bilang isang senador, ay hindi po madali. And sadly, these are the reasons why we have a negative connotation when we talk about politics, mga ka-U3. So hindi ko po alam ang general na paksa kung ito po mananatiling inspirational, but I'm hoping it will be. But I guess marami po dito ang kumbaga pag-justify ni Senator Joel sa mga nangyayari. And I'm not sure if sasabihin niya na he was trapped. Ano ba ito? Parang the devil is planning something para mapatanggal siya or something like that. Laging may prosperity. Higit sa lahat, laging panalo ang iyong buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dinala po tayo ng Diyos mula Kamara de Representantes hanggang TESDA. At doon po sa TESDA, medyo mabigat ang ating challenge. Kasi po, masyadong masalimuot, maraming kalokohang nangyayari. Kailangan ipasara ni Joel Villanueva yung mga fly-by-night schools. At pagkatapos ipasara, kailangan kasuhan yung mga opisyales ng TESDA sa Ombudsman. Kinasuhan din po natin. Ngunit ginawa natin ang ating trabaho. Nakapag-train po tayo ng almost 10 million Filipinos trained by TESDA during our time. From 25% employment rate, 26% employment rate, naitaas po natin to 85% employment rate. To God. Kaya po, every State of the Nation address ni Pangulong Noynoy Aquino, laging bida ang TESDA at praise God, singit pa si TESDA man. Nagawa po nating kolehiyo ng trabaho ang TESDA. At dahil po doon, nabigyan tayo ng pagkakataon na maluklok bilang inyong empleyado sa Senado. Maraming salamat po sa inyong lahat. At nung tayo po ay naging senador, hindi po tayo nagpatumpik-tumpik. Nilabanan natin ang mga evil measures na ini-espouse ng kampon ng kadiliman dito sa ating bayan. Divorce? Hindi po tayo natinag para labanan itong pogo. Oh, okay. Yung pogo po,
Unang-una po tayong nag-hearing sa Senado para ma-expose yung pong biggest human trafficking in the history of this nation. 1,200 plus workers ang ating naaresto doon sa Clark. Ang economic cost ng Pogo ay umaabot po sa 265.75 billion pesos a year. Ganyan po kalaki ang nawawala sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno. Tapos ang daming mga mafia, scalawags na nagkalat dito sa Pilipinas. At during that time, I remember, tinatanong natin, kaya bang sukatin ang damage o ang cost na nagagawa ng Pogo? Hindi po. Unquantifiable. Unquantifiable. Kaya po, kami doon sa Senado, nagsulong ng Anti-Pogo Act of 2024. Kasama po ang ating Senator Alan Peter Cayetano. Nilabanan din po natin. Hindi lang ang Pogo. Napasara na yung Pogo. Wala ng Pogo. Bawal na ang Pogo sa Pilipinas. Tapos, meron pang isabong. Nilabanan din po natin yung isabong. Ang sabi po ng Philippine Star, 3 billion pesos per day ang gross earnings o income ng isabong. 3 billion pesos a day. Imagine po, November 2021 to April 2022, ito yung na-record, 3 billion pesos a day. Ano naman po ang nangyari dito? Ang mga Pilipino nalulon sa isabong. Meron pong high school doon sa Davao City. Ang nangyari po, nagkautang siya, 250,000. Hindi niya alam. Ang mga bata, ninanakawan niya yung kanilang mga magulang. Hindi nila alam. Dahil sa isabong, nakakataya din sila. May isang pulis nang hold up ng isang gas station. Bakit? Nung nahuli, lubog na rin sa utang. Meron po kaming kababayan doon sa Bulacan, nagpatiwakal. He ended his life because nabaon sa utang dahil sa isabong. Uulitin ko po, nilabanan po natin ito at naipasara for the glory of our God. Online gambling, sabi doon sa reports, 576.86 billion pesos a year ang kita sa online gambling. 66% of Filipinos aged 18 to 40 are involved in online gambling. Sinisira ang moral fibers of our society. Nilabanan din po ito ng inyong empleyado sa Senado. Inaway din po natin ang mga malalaking casino lords o online gambling lords. Galit na naman po sa atin, siyempre. Nag-file din po tayo ng Anti-Online Gambling Act. Kasama uli si Senator Cayetano. Siyempre, madami na namang nagalit. Dumating po yung 2024, may naghain ng peke na People's Initiative. Ginagamit ang government resources para linlangin, para lokohin ang taong bayan, para palitan ang konstitusyon, para wala na namang eleksyon, para humaba ang termino ng mga politiko, gamit ang ating pambansang resources. Tinayuan po ulit ng inyong kapatid sa Panginoon ang laban na ito. Marami bang nagalit? Siyempre, napakadaming nagalit. Ngunit tayo po bilang mga JIL people, alam natin kung sino lamang ang ating audience sa mundong ito. Sa'yo na ang mundo, akin si Kristo, masaya kami. Amen? Sabi po ng Daniel chapter 11 verse 32, letter B, those who know their God, sino man na nakakakilala sa kanilang Diyos, those who know their God shall be strong and carry out great exploits. Hindi po tayo pwedeng matinag. Hindi po tayo pwede na i-blackmail. Hindi po tayo pwede na dahil lang sa social media, titigil na po tayo.
Titigilan na natin yung ating role of building this nation, of transforming this nation for the glory of our God? No way! No way! Tinayuan din po natin sa Senado yung nangyari sa Department of Health. Yung Department of Health, mantakin po ninyo, 11.2 billion pesos na sayang na mga gamot, medical supplies. 11.2 billion pesos. Sinayang lang. Kahapon, narinig natin, there are 297 ghost super health centers. Non-operational. Ano ba yan? Anong tingin nyo sa amin? Wala na bang karapatan ang mga anak ng Diyos na magkaroon ng righteous indignation? Hindi po tayo pasisindak. Hindi po tayo patatakot. Nung dumating yung flood control, binabanggit nga ni Senator Alan, bago pa siya umalis sa Senado, bago paging DFA Secretary, puro speech na si Joel Villanueva. 2023, panay speech na ni Joel Villanueva sa flood control. Sino ba ang unang nag-expose ng flood control? Sino ba ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day budget of the government sa flood control? Tapos ngayon, kasali ka daw? Di wow! Kaya ko pong tignan ng bawat isa sa inyo dito, mga kapwa ko JIL! Mata sa mata! Wala tayong flood control! Hindi tayo sangkot sa katiwalian! Hindi kayang bilhin ng salapi ang ating prinsipyo na paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan! So I just have to mention this na mahusay din ang pagkakapackage kumbaga kay Joel Villanueva with of course the help of his father, I would have to say, because ang JIL po ay nananatiling isang malakas na reliyon sa Pilipinas. Not as strong as INC with regards to the influence in the number of membership, pero what I know, for example, in Hong Kong, napakalakas po ng mga Christian movements doon, and I'm sure na yung mga DH po natin dyan po sa Hong Kong would attest to that. Sa ilang hundreds of thousands po ang ating domestic helpers doon, ay marami po sa kanila ay member po ng JIL Church, mga ka-U3. And the reason ba't nasabi ko na maganda ang pagkaka-market is maganda yung pagkaka-maintain ng public image ni Joel Villanueva. Meron pa nga siya isang show dati, Agenda, if you remember that, mga ka-U3. And it was in Zoe TV, if I'm not mistaken. It sounds nice na sinasabi dito na hindi siya involved sa corruption. But yun nga po, maybe we have forgotten. But he was actually ordered to be dismissed by the ombudsman, mga ka-U3, noong 2016. May resibo po tayo dyan. May resibo po tayo. Ngunit gusto kong sabihin dito sa kalagitnaan ng Luneta Grandstand, kaming mga JIL people, we sincerely believe that if God is with us, no one, nothing, and no circumstances here on earth can be against us. Amen! Come on, somebody shout, hallelujah! Baka sabihin ng mga kalaban, wala tayong resibo. Pwede bang i-play natin yung isang video na ito? Baka sabihin nila wala tayong resibo. Let us play this video. Control projects. Flood control projects. Flood control project. Flood control projects. Hindi tama, palpak ang ating flood control program. Meron po tayong 183 billion na budget. Ang DPWH alone, dito sa Bulacan, about 1.7 billion. Pero halos lahat ng towns, lubog. Napangura na si Majority Leader Joel Villanueva. Took them 2 years bago magawa yung feasibility study. After na magawa yung feasibility study, ginawa ba? Hindi po. Ngayon ba ginagawa? Hindi din. Hindi na sila umaasa na may gagawin pa gobyerno. Lokal man, national man. It's the same thing over and over again. It's just worse. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Yan po ang
ang ginagastos ng ating gobyerno para tugunan ang problema ng pagbaha. At wala po tayong klarong solusyon o master plan, mananatili po itong anlibaha. I'm calling Malacanang also kung gaano tayo kaseryoso dun sa POG. Maging seryoso naman po tayo dito. Otherwise, hanggalin na natin itong pondo na to because it's a waste of money. Ako na ho yung makikiusap personal muli sa ikatlong taon na ito na may mangyari na po sa ating mga ginagawa dito dahil hindi ho anli ang pasensya ng ating mga kabayan. I'd like to personally thank Senator Joel, because the fact is, in 2023, when this was not yet a thing or hot, he was already calling this out. Senator Joel has been consistent in at least two things, Your Honor. And the first is he is advocating for genuine flood control projects in his province of Bulacan. Matagal na niyang binabanggit ito. Senator Joel, I attest to the fact na bagyo-bagyo na lang, hindi mo sasabihin taon-taon kasi kung ilang beses tayo daanan ng bagyo, ilang beses din siya tatayo at mag-e-express ng galit sa walang katapusan ng bagyo. Naalala ko lang kasi si Senator Joel, consistent yan doon sa flooding at ayaw niya ng flood control. Ilang taon ko nang naririnig yan na sinasabi niya na ayaw niya ng flood control. Galit na galit siya dahil ang Bulacan nababahan ng flood control. I know na si Brother Joel, 2016 pa lang, 2017, when I left the Senate to go to the DFA, speech na ng speech to tungkol sa flood control. Kasunod ng pagpapalit ng liderato ng Senado, inalita naman si Senator Joel Villanueva bilang Majority Leader. Meron po palang isang congressman, nakausap yung abogado, kailangan meron kayong matukoy na senador sapagkat makukontent kayo. Senator Joel Villanueva, ito na lumabas sa GAA. Ito yung 2023. Pwede ho ba ibigay natin kay Bryce ngayon, Mr. Chairman? Hanapin niya Bryce po Hernandez. dito yung sinasabi niya doon sa House na nandito yung binabanggit niya na may flood control project si Joel Villanueva. Honor, hindi po siya sa Unprogrammed General Appropriation Act ng 2023. Doon po nakasama yung listahan na project ko ni Senator Joel. Alam mo, sabi ng boss mo, wala kayong alam. Noong October 2023, member siya ng Commission on Appointment. Patulad kay Joel Villanueva, peke yung resibo, ghost yung resibo. Tignan mo yung laman. Member daw siya ng CA, hindi siya member ng CA doon. Mga flood control, notorious na kalokohan pagdating sa flood control. Bakit na ba? Tanong ko po, mga kapwa ko JIL people, meron po bang nasaktan sa mga ginawa natin? Meron. Meron po bang nasagasaan ng mga sindikato sa mga pinaggagawa natin? No one can duel with the truth. And John chapter 8 verse 32, ang sabi doon, the truth shall set us you all free. Hindi po ba ito set up, mga magulang at kapatid? Sa mga kinaaway at nilabanan natin sa mga nakaraang panahon, lalo na sa sindikato ng flood control, meron kayang nagagalit at pilit ginugulo ang storya, ang totoong pangyayari para siguruhin na iset up si Joel Villanueva. Set up. Meron po bang umaaray na sindikato na gustong guluhin at sabihin na wag ilapit sa atin ang issue na ito? Dalhin natin kay Joel Villanueva. I-set up natin siya. Imaginein mo, ikaw ang unang bumanat, ikaw ang unang nag-expose ng kalokohan, tapos ngayon ikaw ang tinuturo na ikaw na daw ang mastermind? Absurd. Sa Bulacan, tubong lalawigan na ating mahal na mahal. Mula pa noong 2023, iniisa-isa natin yung mga flood control projects na puro palpak. Tapos, sasabihin, aba, easy target dyan si Joel. Si Joel Villanueva ang ituro natin. Hindi po ba set up ito? Hindi rin po ba set up na sabihin, basta Bulacan kay Joel yan. Wala nang ibang kongresista. Wala nang ibang senador.
Wala nang ibang LGU official. Kay Joel yan. Kaaway natin yan. I-set up natin. Tanggalin natin sa pagiging majority leader ng Senado si Joel Villanueva. Bakit? Mahirap na part siya ng leadership. Aawayin natin. Tanggalin natin. Hindi po ba set up din ito? Alam niyo po, hanggang ngayon, walang makita na flood control project si Joel Villanueva. Kahit na anong imbento, wala pa ring maituro ang kaaway. Yung binabanggit kanina ni Minority Leader Alan Cayetano, paulit-ulit sabi, miyembro ng Commission on Appointments si Joel Villanueva. Hindi naman pala. Hindi pala ako member ng CA noon na pinaparatang nila. Pabago-bago na po ang storya. Pabago-bago na ang aligasyon. Mahigit 100 na ang storya. Iba-iba po. Ilang beses sa mga pagdinig sa Kamara, sa Senado, ang sabi po sa General Appropriations Act yan. Sa GAA yan. Pero nung huli sabi, ay wala pala sa GAA. Nasaan program funds pala. Ibang-iba po yun. Mga kapatid ko sa Panginoon, ibang-iba. Ang unprogrammed, hindi po dumadaan sa scrutiny ng Kamara, sa scrutiny ng Senado. Iba po yun. Ibang item po yun. Aba, nagulat po ang lahat. Nasaan program pala? Ang unprogrammed, Malacanang ang nagdi-decide niyan. Bago mapondohan ang unprogrammed, dapat may bagong buwis. Bago may unprogrammed, dapat over-collection ng buwis. Dapat ang mga government-owned and controlled corporations, dapat maraming nakolekta. Bago ang program ay i-release, dapat may certification ng Department of Finance. Dapat bago sabihing may pondo, kailangan ng certification ng Department of Budget and Management. Kung kay Joel Villanueva yung project na yan, bakit dun niya ilalagay? Mga magulang at kapatid, nakakalungkot po itong trying hard na i-set up po ang inyong kapatid sa Panginoon. Nakalimutan po nila na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay at makapangyarihang Diyos. Ngayon po, pinapahiya na sila unti-unti. Nagkakabulol-bulol na, nagtuturuan na. Sabi po, nag-deliver daw ng salapi nung una sa school. Aba, binago, sabi sa church. Sabi ko, kung sa church, pati si Satanas hindi papayag sa script nyo. Tatanggap ka ng suhol sa simbahan. Aba, binago ulit, pangatlong beses, rest house na. Wala naman ako rest house. Incoming yung coming. Invited kayong lahat. Aba, iba-iba na po. Iba-iba na yung kwento nila. Malapit na po akong magwakas. May isang nagtanong sa akin, isang kaibigan mula sa Davao City. At sabi niya sa akin, Senator Villanueva, kung alam mo na 3 years after, gaganituhin ka. Will you still do it? Kukutsain ka. Kamumuhian ka. Ipapahiya ka. Mula ulo hanggang paa. Pakikialaman ng iyong pamilya, ang iyong mahal sa buhay, ang iyong asawa, ang iyong anak, ang pinakamamahal mong JIL Church. Gaganituhin ka. Gagawin mo pa rin ba ang ginawa mo 3 years ago? Yes. Agad-agad po sinabi ko, of course, yes. The answer is yes. Kasi ito po sasabihin ko, hindi po ito about sa whether it's true or not that he was involved in flood control. But I'm just saying mga ka-U3 na makikita nyo yung skills po din po talaga ni Joel Villanueva in giving a speech, and it's very obvious that he got this from a lot of years of training. Kung di po ako nagkakamali, siya din po ang naging chairman ng KKB, Kristiyanong Kabataan para sa Bayan, the youth arm ng JIL mga ka-U3. And as mentioned po kasi, decades and decades back, ako po ay nakapag-church sa JIL with my mom mga ka-U3. But in all
dishonesty, the mixing of politics and religion leaves a bad taste on my mouth. Even when I was young, I just felt that it's fascinating how political ambitions were pushed using the funds and resources of the membership din ng church mismo. So nakita ko po yung rise to power back in late 1990s. Yan. Kasi dyan po nag-start, kung di ako nagkakamaling, unang party list na elections eh. But going further here with regards to what he is saying, so of course here, so it seems to me na in protecting and defending himself and his image, and of course by extension the church, kasi naapektuhan din po talaga ang simbahan ng JIL, is saying that this is a setup. Although I'm not sure if nagamit ba talaga ang word the mastermind as to the flood control dun po sa statement na nilabas ni Bryce, di ba po? Yun po yung dumawit sa pangalan ni Joel Villanueva. I don't think the word mastermind was used at all. But if you notice in this speech, so ginamit yan ni Joel Villanueva na mastermind daw ako, which I don't think it was worded that way. Totoo din naman nga po mga ka-U3 na hindi po ito mangyayari without any basbas ng isang person in a higher authority. Ang mga JIL, alam nila kung ano yung calling nila. Tayong mga JIL, alam natin kung paano natin pinapahalagaan ang pagtawag at pagpili ng Diyos sa atin. Hindi tayo pwedeng matinag. Hindi tayo pwedeng masindak ng kaaway kapag cause of God's kingdom na ang nakapalit. Our purpose is to transform this nation. Tanong po, tunay bang magbabago, matatransform ang bansang Pilipinas kung nakaupo lang po tayo? Kung binabato lang tayo ng papel, binabato lang tayo ng papel, pinipitik-pitik lang tayo, matatransform ba ang Pilipinas? Baka kailangan may death threat ka rin. Baka kailangan ipinapahiya ka rin. May mga nagsasabi ng mga ridiculous manufactured stories para nang sa ganoon mapukaw ang iyong apoy sa iyong puso na tunay na sumunod sa Diyos. Dinggin ang kanyang pagkakatawag sa iyo upang magbago ang minamahal nating bansang Pilipinas. Sabi po ng Isaiah chapter 43 verse 1 and 2. Sa mga kababayan po natin, sa mga JIL people na may nararanasang kakaibang pagsubok. Ang sabi po dito, fear not, for I am with you. I have called you by name. You are mine. And when you pass through the waters, I will be with you. And through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through the fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Oh, hallelujah! Laging paalala ni Brother Eddie sa aming magkakapatid, yung Isaiah 54 verse 17. Ang sabi po doon, no weapon formed against you will prosper. Wala pong sandata, wala pong salita, walang post, walang article, walang news item ang magtatagumpay sa iyo sapagkat pinuprotektahan ka ng Diyos. Sapagkat kakampi mo ang Diyos, lagi mong kakampi ang Diyos, laging may panalo ang Diyos sa iyong buhay. Amen? Nais kong magwakas by saying, at naalala ko lang yung sabi ni Senator Cayetano sa akin, sabihin ko daw po sa inyo, para lang akong si FPJ, nagpapabugbog muna. Sa susunod, malapit na, ako na bubugbog sa kanila. Daming tao. Gusto ko lang po i-share sa inyo, sa aking pangwakas, itong mga bagay na sineset up ng kaaway. Sabi ng Biblia, God can turn all these things. What the devil meant for evil, God can turn it into a blessing. Mga magulang at kapatid, mas mahalaga pong tanong ngayong gabing ito,
Hindi po kaya sineset up din tayo ng ating Panginoon for greater glory? Hindi po kaya sineset up tayo ng Diyos gaya ni Joseph? Binitray ng kanyang mga kapatid, napunta sa dungeon, pero inangat ng Diyos bilang Prime Minister of Egypt. Gaya ni Daniel, sinet up din ng Diyos na manalangin at laging tumingin sa ating Diyos. Mga JIL people, pagka po nagda-down kayo, pagka po may kumukutya sa inyo, pagka po nahihirapan din kayo, payo ko pong tumingala kayo sa taas at sabihin yung thank you Jesus because you are setting me up for your greater glory. Ganun po ang nangyari kay Daniel nung nilagay siya doon sa lion's den. Sinyat down ng Panginoon ang mga bibig ng mga leon at ni isang kalmot. Wala pong naging sugat si Daniel. Sinet up ng Diyos si Shadrach, Meshach at Abednego. Hindi na ang mga favorite ng mga KKBs na naririto at CYNs. Sinet up ng Diyos, pinakulo ng 7 beses ang pugon. Ang mga nagtapon sa kanila ay mga nangamatay dahil sa init ng pugon. Pero si Shadrach, si Meshach at Abednego nag-praise and worship sa loob kasama ang ating Panginoon. Nagbunyi, nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Oh, amazing! Sabi ng ating tema ngayong taon na ito, God will make us His witnesses when the Holy Spirit comes. When He comes before us, when we get filled by the awesome power of the Holy Ghost, we will become God's witnesses. Are you ready for breakthroughs? We may not know it, but God is setting us up for something amazing. He is setting us up for greatness. He is setting us up for breakthroughs. He is setting us up for plot twist. Hallelujah! Tinitignan ko po itong ginawa sa atin ng kaaway. Imagine po ninyo, ngayon, walang makapagsabing may insertion or amendment si Senator Villanueva. Kasi nasaan program tayo lang yung nasaan program, kakaiba. Hanggang ngayon, walang knowledge tayo, wala tayong kaalam-alam tungkol sa project. Wala tayo. Sinasabi na mismo nilang lahat, wala tayong flood control project. Lahat na tinuro, pero tayo lang ang nasaan program funds. Lahat na sinabi nila, pero lahat walang direkta. Walang direkta. Walang direktang ebidensya, lahat hearsay. Sabi ko nga po, napakadaming beses nang nagbago yung mga aligasyon. I remember Psalms chapter 23 verse 5. Ang sabi ng Panginoon doon, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Oh, hallelujah! Napakasarap pong namnamin. I-meditate na sa gitna ng iyong mga kritiko, sa gitna ng iyong mga kaaway, ang Diyos ay naghahanda ng table para sa iyo, para paglingkuran ka, para ipakita sa mundong ito na hindi ka nagkamali ng Diyos na pinaglilingkuran, pinupuri at sinasamba dito sa Luneta Grandstand. Can we just say amen? Can we give the Lord the best clap offering of praise? Pwede po bang tumayo tayong lahat? Oh, hallelujah! I can just feel the presence of the Lord in this place. Okay, mga ka-youthie, so dyan po nagtatapos ang ating video. So we have to cut that dahil syempre po after po yan is a kind of prayer na po. So sa mga members po ng JIL at taga-suporta po ni Senator Joel, so makikita natin dito yung kanyang youthful energy. I think he's around 50s na, 50 years old if I'm not mistaken. Pero nakikita nyo naman na lumalabas pa rin po yung pagiging PK niya, pastor's kid, na talagang sanay na po. And I always find it fascinating that while he is speaking, na pareho po pala
talaga itong style po na ganito sa mga early po na mga charismatic at saka evangelical Christians po sa Amerika. Parehong-pareho po. Yung speaking style, yung pag-emphasize ng mga points, yung hand gestures, ayan, vocal dynamics, all the makings of a really good public speaker, mga ka-youth. But going back, so basically, this inspirational message, quote-unquote, is more, I think, of his statement, as to the allegations na nasabi nga po or na-direct nga sa kanya. Dahil dalawa po silang senador ni Jinggoy Estrada ang dinawit nga po sa isang hearing. And I think it was Mr. Hernandez, if I'm not mistaken, ng DPWH. And these two, si Jinggoy Estrada and Joel Villanueva, were also both na nadawit na rin po kasi sa PDAF scam kung di po ako nagkakamali. But if you look at the comments ng mga netizens, mga ka-U3, I would say na because their names were mentioned, wala pa namang proseso, wala pong actual pa na mga kaso, wala pang ipapakulong ng mga politicians involved sa flood control project. It really shows to us though sa comment section, actually puro negative po patungkol po kay Pastor Joel Villanueva. It shows na pagod na rin ang mga tao at nagsasawa na nga po dito po sa corruption na nangyayari sa ating bansa. And in a way, they were made easy targets dahil ang mga senador, syempre napakataas po na posisyon ng mga ka-U3, pero wala pa pong napapatunayan. So my point in saying this is we have to just at least be more patient na lang. We could hope, of course, that this could be expedited, pero ang reality is, mahirap pong mag-akusahan nang wala naman pong tamang ebidensya. But on the other hand, of course, other people will be saying that, not just for the senators, but the congressmen, for example, they just know how to circumvent the law, mga ka-youth, para hindi po sila agad-agad na matitrace. But I leave it, mga ka-youth, sa atin pong judicial processes. And I really hope na yung mga tao po talaga na sangkot sa flood control ay dapat po talagang managot. Another question po na posible po ay may tanong ng ibang mga viewers po natin. Kasi may kaunting pasaring ng kaunti sa higher positions or higher ups. So is Senator Joel in a way tries to mention that the person behind the flood control project scams, ang mga tao po nasa mataas talaga na posisyon ng ating gobyerno, way higher than being a senator, mga ka-U3. For this source video, I was really hoping na mas marami pong religious tayo na mga references. Although he did naman po nag-mention naman po ng mga verses dito si Senator Joel. But I think, like what I said, it's more like him clearing things out in a crowd that highly favors him dahil nga po syempre ito po ay isang JIL crowd, mga ka-U3. So anyway, mga ka-U3, if you like these kinds of episodes, religious, and ito medyo religious plus political, so please subscribe. Kung hindi ka pa po subscribe, you can also watch that video over there. Click that playlist over there and I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.